Tuloy na natin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Checkmate po si Vince Dizon. Na checkmate po ang pagsisinungaling ni Vince Dizon. Pinadama lang pala siya ni Libiste. Grabe po, ang hawak ni Libiste ngayon ay email mula po sa DPWH. Pinasasakay lang kayo para makita kung magsisinungaling kayo o magtatago. Nabisto tuloy ito si Vince Dizon. Wala na po, no? Boy Dahak Dizon. Ayan na, ang iyong katapusan ng iyong political career. May nalalaman ka pa. Gusto mo pang tumakbong vice president o kaya senador ha? Utot mo, checkmate ka kay Libiste. Kawawa naman, natuklasan po. Natuklasan. Nagsisinungaling! Itong si Vince Dizon, kawawa naman. Si Lacson naman po sa isang banda, ay ayaw pong magpadaig. Dahil po sa mga expose, ayaw niyang matabunan na siya yung tunay na Mr. Expose. Yung ba talaga dahilan ng pag-expose mo ngayon? Nilaglag po ni Lacson ang 5 cabinet official. Ngayon po, hindi na ba matiis, Lacson? Kinakailangan na mang-agaw ka ng eksena? Okay lang yan. Yung mga ganyang pabor po sa atin yan. Nag-agaw po, pilit mang-agaw ng eksena ni Lacson. Nag-expose rin ng sarili. Sinabayan po itong si Leandro Libiste. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan kagad natin, no? Alam niyo po, no? Pahiya po rito, napahiya po itong si Vince Dizon, napahiya po itong si Auntie Claire, at sa mga nangangantyaw po, dito po kay Libiste na panay hearsay, pahiya po kayo ngayon lahat. Ito po, nilabas po ni Libiste ang email na may pirma pa nito ni DPWH Secretary Vince Boytokis Dahak Dizon. Idahak mo kasi yan. Kaya ka hindi maayos magsalita eh. Idahak mo yan. Dahak lang po ang katapat niya ni Vince Dizon. Kawawa naman. No, ang taas-taas ng tingin sa kanya nung panahon ni Duterte. Natokis mo kami nung panahon ni Duterte. Kala mo hindi naman natin sasabihin na hindi siya mahusay. Kaya lang kinain ka. Kinain ka ng mga mangangain. Nung una po itong lumapag sa DPWH, kala mo may gagawin eh. Yung pala, susunod lang din pala sa mga powers that be. Susunod ka rin naman pala. Wala ka palang pinag-iba sa mga katulad ni Bunuan at mga nauna pa sa'yo. Ayan. Ito po, checkmate. Ayon po kay Libiste, yung mga sinasabi nyo po, yung mga sinasabi po ninyo kay Libiste na walang basihan, gawa-gawa lang yung kwento, nag-iimbento lang, na checkmate na po, pati po si Auntie Claire, damay na. Kaya lang, hindi po yan iniinda ni Libiste. Alam nyo po, pag nasa katotohanan kayo, katulad nito ni Congressman Libiste, hindi lang po nasa katotohanan to eh. Marami ka pang pera. Napakabata, bilyonaryo po yan. No? Okay. Pag nasa katotohanan po kayo at matalino, napaglalaroan nyo yung gusto nyo, no? Gusto lang palang expose nitong Libiste. Nakikipagsagutan siya kunwari, kaya pala inuunti-unti niya yung bukas, no? Para sa ganun, malantad lalo tong si Dizon. Naubod ka ng
alam mo na. Actually, pwede rin pangatwiranan niya ni Boy Tokis na hindi siya nagsisinungaling. Pwede rin naman. Kaya lang, panlalanse ang ginagawa nila. Ito po ang sinabi ni Representative Lebiste. Checkmate on Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon on his request for the latter to follow up through on his word to release the Cabral files. Okay. Tama naman na sinasabi ni Vince Dizon na hindi niya na-authenticate. Pero ang pinalalabas mo kasi parang wala kang alam. 'Di ba? Ang dating kasi sa amin, yung pagkaka-diskarte mo sa media, yung mga sinasabi mo sa media, parang wala kang kamalay-malay. Saan galing yan? O, sinabi mo pa, ha? Ito yung sinabi mo na si Leandro, pinwersa niya yung pagkuha. Pinilit. O ano ba yung right term? No? Talagang hindi bukas sa loob nyo yung nakuhanan kayo ni Leandro. Actually, hindi po outright na nagsisinungaling. Kaya lang nanlalans itong si Boy Dahak dahil hindi niya sagutin ng diretso 'Di ba? Gusto niyang siraan si Lebiste. O, ngayon, pinadadama ka lang pala. Ano po ang sabi ni Lebiste ngayon? Checkmate po. Ayan po ang sabi ni Lebiste. Binigyan ko ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload ko sa Facebook bilang test. O, tinitest ka lang pala, Dizon. Ha? Bilang test. Kung magsisinungaling ba sila, may tatago o aamin sa katotohanan. At para makita natin kung ayaw nila talagang isapubliko ang files na ito, yan po ang sabi ni Lebiste. Binigyan ka ng ilang araw. Nagpatikim lang si Lebiste. Kaya pala, yun pala ang purpose sa mga nagtataka po. No? Kasi marami nagtataka na bakit hindi na lang isahan. Dialogue yan ng mga pro-Marcos Huwag po kayong papatangay kasi sa mga pro-Marcos mag-isip. Pro-BBM. Dialogue nila yan. Gusto nila isahan. Ganyan din yung gusto nilang gawin kay Saldi. Bakit po hindi dapat isahan? Kasi once na sinagot na nila, wala ka ng pambato. Kaya pala inuunti-unti ni Lebiste, may gusto siyang patunayan. No? Ano ang reaksyon ni Boy Dahak Dizon kung sakali na maglalabas siya? Sasabihin niya ba na ilalabas niya na ba yung iba pang detalye? Kasi hinahamon ni Lebiste. Ilabas mo. O magsisinungaling ba sila o may itatago? Ha? So ngayon, nakuha natin. Try mo ipasilipan dito maring nakakaalam sa kabulustugan niya doon, Boss Buds. Eto si Boy Dahak Dizon, sinusubok lang pala ni Lebiste. Ganon talaga. Kaya nga bata pa lang yan, bilyonaryo na Ngayon ko lang natuklasan, kasama pala to sa Batang Promil. Antindi. Kaya pala tinatawag. Bakit ba tinatawag na Promil kid to? Isa po pala siya sa mga Promil kids noon. Yung mga kinaaliwan nating mga bata. Na ngayon siya lang yata ang pinakamatagumpay sa mga Promil kids. Yung pinakasikat doon, yung Shaira di ba? Na nag-artista ba? Anyways, eto po, ituloy natin. Bilang test kung magsisinungaling ba sila, maitatago o aamin sa katotohanan. At para makita natin kung ayaw nila talagang isapubliko ang mga files na ito. So ano po ang napatunayan ni Lebiste at napatunayan natin? Na sila ay nagsisinungaling, may tinatago at hindi umaamin ng katotohanan. Dahil ayaw nilang isapubliko ang files na ito. Okay.
Pinakita niya po yung email niya. Narito po ang October 1 email ko kay Sec Vince na nagko-confirm ng ano ba yung FY 2025 DPWH budget PDF. At ang October 20 email ng DPWH kung saan pinadala sa akin ang ano na nga yung F sa FY? Year yung Y, di ba? Financial year 2026 DPWH HGAB summary by Deo LD. As per instruction of Sec Vince Dizon, kasama ang pirma ni Sec Vince Dizon. Ayan. Sa'yo pala galing. Sa'yo pala galing yung unti-unti po nilalabas ni Libiste. Sa'yo pala galing. Meron kang pirma. Ha? Fiscal year. O yan, fiscal year. Maraming salamat. Nakakaligtaan lang natin. Fiscal year. Sa'yo pala galing, Vince Dizon. No, may pirma ka pa. Yung pinapakita niya unti-unti, ang sabi niya, yung 2025, fiscal year 2025, in-email niya sa'yo, pinakukonfirm niya. No? Ayan. Na nagko-confirm ng fiscal year 2025 DPWH budget. In-email sa'yo, Vince Dizon. Yung sinasabi mo na puwersahang kinuha ni Vince Dizon ni Legarda, in-email pala sa'yo. Tapos yung fiscal year 2026 na sinasabi ni Legarda na mayroon pa ring mga insertions, sa iyo galing, may pirma ka pa. Tapos sasabihin mo, hindi mo ina-authenticate? Oh, eto ang katotohanan. Sabi ni, tuloy po natin yung pagbabasa. Ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Oh, yan po yung sinabi mo. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince na i-reforma ang DPWH. O kaya niya isa sa publiko. Kaya ang panawagan ko na lang sana ay wag nating i-pressure. Ito, inuuto ka na, Sec Vince Dizon. Kasi uto-uto ka. Nananawagan. Nire-reverse psychology ka na. Nananawagan na lang ako na sana ay wag nating i-pressure si Sec Vince Dizon na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo po ako. May datos naman ang DPWH. Ayan. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos. Magkanong allocable ng bawat politiko, sino nag-propose ng lahat ng proyekto, bahala na po sino matamaan. Yan po ang aking panawagan. Wag daw natin pressurein si Vince Dizon. Hayaan nating magkusa, katulad ng pangako niya kay Libiste. Mahirap po talaga na ilabas ang listahan na nandun ang pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, inuuto ka ng batang-batang bilyonaryong congressman. Magaling ka daw. Magaling ka magtago. Magaling tayong DPWH Secretary. Sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Opo, hindi po namin pipigilan si Secretary Vince Dizon. Vince Dizon, nakikiusap na sa'yo. Ikaw na maglabas. At itatama niya na lang kung mali ang nilabas mo. Binabato niya sa'yo di ba? Matalinong bata. Bakit siya maglalabas? Tapos sasabihin niyo pag may nakita kayong mali. Katulad ng ginagawa niyo ngayon. Lahat ng media, sinusuri. Bakit merong pondo dyan? Samantalang patay na yan. Bakit may ganun? Bakit si Redon nariyan? Ang linaw po yung Keredon. Yung Keredon, kahit sino pong grade 3 student, pupil pala, kaya pong ipaliwanag yung Keredon. Ikaw Redon, partido, hindi ka naman binoto ng tao Binoto yung partido mo. Partido mo yung may allocable.
Nagkaliwanagan po tayo. So si Vince Dizon, hanggat hindi niya yan nilalabas, ibig sabihin may kopya po si Leandro. So bakit nga naman siya yung maglalabas? Hayaan niya si Vince Dizon. Kung ayaw ilabas ni Vince Dizon, isa lang po ang patunay niyan. Meron siyang tinatago, meron siyang pinagtatakpan, at siya ay nagsisinungaling. Authenticate, authenticate. Ilabas nyo yung dokumento. Ikaw na maglabas. Hindi naman po tungkulin ni... Eto lang po hindi po tungkulin ni Libiste yan. Tama yung ginagawa. Ako, sang-ayon ako ron sa bata Magaling na diskarte yan. Tungkulin niya ba na maglabas ng dokumento laban sa DPWH? Tignan nyo nga. Ilan pa lang ang nilabas niya. Inakusahan na kagad siya na hearsay. Oh, hearsay pala 'Di ba? Hearsay pala. Bakit hindi nyo ilabas yung katotohanan? Kayo na maglabas para hindi na hearsay. Kaya ang galing po, pinupuwersa niya si Vince Dizon na ilabas. Pero pag may palpak po, halimbawa po, may binura sila. Halimbawa po, meron silang tinanggal. Iko-correct na naman sila ni Libiste. Yun po ang kagandahan ng ginagawa po ni Libiste. Bakit po siya magpapakita ng kanyang baraha? Barahan niya yan O ngayon, in spirit, lahat po kayo nagsasalita. Transparency, transparency. 'Di ba? Lahat ng malalaking rally, nabaliwala po yan. Dahil yung transparency ng hinahanap natin, ayaw ibigay ng DPWH. Yung transparency na gusto natin, hindi nila binibigay. Mag-likes po tayo Konti lang po yung nagla-likes. Para naman po sa kapakanan din ng ating channel. Likes lang po. Pindot lang naman yun Okay. Ang ganda po ng hamon nito ni Libiste. Kayo magpakita sa dokumento niyo yan. Bakit ang maglalabas ng dokumento si Libiste? Ngayon, ang gagawin niya ni Libiste, pag may tinago kayo, pag may binura kayo, pag may pinagtakpan kayo, i-correct niya kayo. 'Di ba? Back to you yan. Ngayon, pag hindi po nilabas, dokumento pa lang po yan legal na dokumento po yan. Pag si Boy Dahak Dizon ayaw ilabas yung dokumento na yan, alam nyo na kung bakit ayaw niya ilabas. Bakit po laging yung mga bakit po ang magpapatunay lagi? Kayo po may hawak niyan Gusto ninyo yung nag-akusa, alam po ninyo yung meaning po ng isumbong sa Pangulo. Para saan yung proyekto nyo isumbong sa Pangulo? Wala na kayong gagawin pala. Pag nagsumbong pala sa inyo, sige, kayo na mag-imbestiga. Kayo na maghanap ng ebidensya. Ganun pala lang ang gusto nyo. Kaya po nagsusumbong sa Pangulo, pinaparating, may nakita po kaming katiwalian. Kayo naman sa palasyo, kayo na mag-imbestiga. Ang problema, bakit nyo naman iimbestigahan? Kung kasabwat kayo. Di ba? Bakit nila iimbestigahan kung ang pinaka punot dulo ay mapupunta sa kanila? Okay, punta po tayo kay Lacson. Una, Lacson, no? Momento ni Libiste, di ba? Si Libiste yung alam niyo yung ginagawa ni Lacson. Hindi po kami tumututol sa ginagawa mong expose. Kasi tama naman malamang yung sinasabi mo. Senator Lacson, wala kaming tutol diyan. Kaya lang talagang parang agawan mo na eksena para makontrol ninyo yung makontrol uli ninyo yung narratives. Controlling the narratives yung ginagawa ni Lacson. Natatandaan po ninyo, nung panahon po na ang Blue Ribbon Committee, chairman pa lang, ang Blue Ribbon Committee chairman pa lang noong panahon na yan ay si
Senator Marcoleta. Naglalabas ng mga expose si Lacson, di ba? Pareho. Same style nung ginagawa niya. Nag-expose ngayon si Leandro Libiste, Congressman Libiste. Sinasabayan niya na sarili niyang expose. Para ipakita ko lang sa inyo. Ngayon, pag naagaw niya yung titulo na siya yung mas maraming alam, siya yung mas maraming expose, siya yung mas makatotohanang expose, parang babaliwalain niya yung ano, 'di ba? Ganyan po yung ginawa nila kay Marcoleta eh. Pero hanggang ngayon mas gusto natin yung investigasyon ni Marcoleta sa Blue Ribbon kaysa sa Blue Ribbon na siya. Nung nakuha niya na yung Blue Ribbon, sabay tinigil niya yung investigasyon. So ang mindset ni Pampilo Lacson noon, ngayon lang natin na-realize, matigil yung pag-iimbestiga dito, no? Kasi pag hindi nila na-control yung narratives, kaya inintroduce niya yung mga taga-Bulacan eh. 'Di ba? Masasamang tao, ganun-ganun. Wala pa ron si ano eh. Kasi ang iba yung target ni Marcoleta noon eh. Mabulgar yung mga mastermind. So nag-i-introduce siya nag-i-introduce siya ngayon ng panibago nung panahon na yun. Eto mga taga Bulacan, marami siyang expose. Pero nung siya na yung humawak ng Blue Ribbon Committee, halos hindi na siya nag-imbestiga diyan sa flood control. Ipinaubaya sa ICI hanggang ang target talaga nila yan, makalimutan lang ng tao. Wala nang divert. Kasi hindi nila na-divert yung tao, makalimutan na lang yung dyan tungkol sa flood control project. Kung wala nag-iimbestiga, wala na ring mahihita. Alam nyo, hindi lang nagsasalita yung mga nag-resign. Bakit nila tinanggap yan in the first place? Yung mga nag-resign po sa ICI, tatanggapin ba nila yan kung sa tingin nila isang buwan, 2 buwan lang magre-resign na sila? Ano yung sinabi ni Magalong nung siya ay napilitang mag-resign, di ba? May mga puwersa dyan na ayaw talagang ibulgar kung ano ang katotohanan. At ayaw magpagamit ng mga nag-resign sa ICI. Siyempre, hindi nila babanatan yung gobyerno. Alam na nila kung paano lumaro yung gobyerno. Yari sila eh. Okay, anyways, dito tayo kay Lacson. Ang ginagawa ni Lacson, same. Nung sikat na sikat yung Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta, gusto niyang agawin yung narratives mula kay Marcoleta. At hindi pa sila nasiyan dahil hindi nila kayang agawin yung sikat na investigasyon ni Marcoleta. Tinanggal na lang nila si Marcoleta sa pwesto at inagaw nila yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Same dito. Sikat na sikat tong ginagawa ni gusto niyang agawin yung expose. Nag-expose siya na mas matindi. Pero pag bumitaw na to si Leandro Mendoza, Leandro Libiste sa pag-imbestiga, pag-expose, kakatayin din nila yung mga expose niya. Mawawala din po yan. Kaya Congressman Libiste, kahit po mukhang nagmi-Mr. Expose na naman si Lacson, wag nyo pong itigil yung inyong sariling mga expose. Yun lang po ang pakiusap namin. Kasi gusto lang niyang patahimikin, siya na lang ulit yung may narrative. Kukontrolin niya na naman ulit yung narrative na yan. Yan po yun. 'Di ba? Ang tagal eh. Nung hindi pa lumalantad si Libiste, ang tagal naming hinihintay na magsalita si Lacson tungkol sa flood control. Na mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Bakit mo tinigil? Okay. Ito pa. Tignan nyo itong mga sinasabi ni Lacson. Kinakailangan sakyan niya to para maagaw niya kay Libiste yung narratives eh. Yung narratiba po ng mga pangyayari, kinakailangan si Lacson na may control. Ano sabi nito? Sabi ni Libiste, bakit
Bakit hindi nyo ginawa si Cabral na state witness samantalang siya may pinakamaraming alam? O, di ba? Bakit hindi nyo? Ngayon, gusto niyang agawin yung narrative na yun. Ano naman sabi ni Lacson? Wala pong masama sa, ulitin ko po, wala pong masama sa ginagawa ni Lacson na expose. Tama po yung ine-expose niya. Pero ganyan din po yung pattern na ginawa niya nung si Marcoleta ay nag-iimbestiga. Nag-expose din po siya na nag-expose. Kasi ang gagawin po niyan, kakampi nila yung media, itututok na naman nila kay Lacson. Kukunin nila yung narrative. Yung buong kwento, ilalayo nila kay Leandro. Tututukan nila tong mga expose ni Lacson. Babaliwalain na nila si Libiste ngayon. Nakukuha niyo po yung ginagawa. Ngayon, wala pong masama dyan. Pero hindi po pwede kasi na hindi i-cover ng media si Libiste. Dahil siya lang po yung nagsasalita tungkol sa Cabral Files. O ngayon, ano sabi ni Lacson? Bago raw mamatay, ayan no, sabi ni Lacson, former Department of Public Works Highways Undersecretary Catalina Cabral appeared to be preparing to do a tell-all on the flood control controversy before her death, according to Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson. Gusto niya nang isiwalat ang lahat-lahat. Kaya lang sa kasawiang palad, namatay siya. Ang tanong, bakit hindi niya kaya na isiwalat? Una, saan niya isisiwalat? Sino nag-iimbestiga? Tinigil ninyo yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ikaw, Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon. Sinasabi mo ngayon, handa na mag-tell-all si Cabral. Deads na siya eh. Itinigil ninyo yung handa na pala eh. Ba't hindi mo inimbestigahan? Di ba? Yun lang. Ngayon sasabihin mo handa na kasi nagsasalita, kinu-question ni Libiste, bakit hindi nyo kinuha si Cabral bilang state witness? Siya ang nakakaalam ng lahat ng nakawan dyan. Ngayon sasabihin mo, handa na si Cabral? Saan siya handa? Di ba? Ayaw siyang imbestigahan ng ICI. Kayo naman sa Blue Ribbon, tinigil niyo yung pag-iimbestiga. Saan niya ilalabas? Paano niya ilalabas? Wala kayong investigasyon. Okay, thank you very much dito kay Knowing May. Yan, sa pagbibigay ng pangkape. Pwede pa po magpakape ah. Baka nakakalimutan niyo na. Pakape at mag-likes po kayo. O, kaya yung sinasabi mo na handa si Cabral na sana magte-tell-all na siya, ikaw ang pumigil sa kanyang pagte-tell-all dahil hindi ka na nag-imbestiga. Huwag mong isisi sa iba yan. Wala namang ibang nag-imbestiga eh. Yung ICI, hindi naman namin alam kung ano yung ginagawa nila doon. Nag-imbestiga ba sila o nagkukwentuhan lang? Blood else the best. Thank you very much sa $5.99 na pangkape. Okay, punta na po tayo rito sa sa mga sinabi pa ni Lacson. Yan yun, di ba? Yung sa Cabral, yan lang ang puna natin. Pwede pala siya mag-tell all. Alam niya pala ang lahat, sabi sa'yo. Bakit hindi mo isinalang na siya lang? Okay, dito po tayo sa sinasabi ni Lacson ngayon na may 5. Tapos yung pasagutin natin ng konti, yung mga 5, yung mga sumagot. Sabi po ni Lacson, ito po, highly improper. Ping Lacson questions billions in allocables for 5 cabinet members.
Tanong ko lang, Senator Lacson, ito ba ngayon mo lang natuklasan o dati mo pang alam? Yung timing kasi. Ibig bang sabihin, ito ba nakuha mo lang kay Libiste? Itong impormasyon mo na to? O dati mo na tong alam? Maganda po kasi tong yung timing, no? Kailan mo nakuha tong impormasyon na may 5 cabinet members na mayroong allocables at sinasabi mo ngayon na highly improper? Kailan po yan, Mr. Senator Lacson? Ngayon lang? Kung ngayon lang, okay lang yan. Pero kung dati mo nang alam yan, bakit hindi mo inimbestigahan sa Blue Ribbon? Di ba? Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson revealed that at least 5 cabinet secretaries and several high-ranking officials allegedly received billions of pesos in allocables within the national budget. Lacson, who chairs Senate Blue Ribbon Committee, said documents obtained from the late public DPW's Undersecretary Maria Catalina Cabral showed that these officials were assigned huge sums for infrastructure project, a practice he described as highly improper. Okay. Dito po hindi niya sinasabi kung kailan eh. Kasi po kung matagal mo na tong alam, dapat inimbestigahan mo to. No? Sino naka-obtain niyan? Ikaw? O dito galing kay Libiste? Dapat malaman natin yun eh. Para totoo lang tayo dapat, Mr. Senator. Alam namin magaling ka mag-imbestiga. Alam namin magaling ka sa mga expose. Pero ang tanong namin, bakit ngayon lang? Kung kailan nag-expose si Libiste, bakit sinasabayan mo ng sarili mong expose? Samantalang you have all the time. Mayroon ka dapat nagagawa. Ang nakakapagtaka sa'yo, sinisisi mo si Marcos. Bakit walang nakulong? Kasi lahat ng tao yun ang tanong. Di ba? Gusto mong agawin yung narrative ng lahat ng tao. Bakit wala kayo napakulong? Ikaw nga dapat ang isa sa mga susi para makulong sila eh. Ang tanong ko lang, kayo ba sa Blue Ribbon Committee, may rekomendasyon kayo para kasuhan yung mga gusto mong makulong? Wala. Kasi hindi nyo tinapos, nagpunta kagad kayo sa BIR. O, di ba? Ang huli nyong hearing, BIR na. Hindi pa tapos yung ano. So, bahagi ka ng gusto nyong kalimutan na itong flood control project. Pag nanakaw sa flood control, bahagi ka riyan. Sinasabi mo wala napakulong kasi nga wala nag-iimbestiga. Alam ba natin na totoo ba nag-iimbestiga sila doon sa nag-iimbestiga ba talaga sila sa ICI o nagkukwentuhan lang? Wala sa mga inimbestigahan na ICI, wala naman kami narinig na pinakakasuhan nila eh. Totodo, 13 Balahaw, thank you very much sa 149 euro na may kasama pang flowers. Okay. Yun yung malaki kong question kay Lacson. Anyways, alam ko pong totoo tong mga sinasabi niya to na may 5. Tuloy po natin. Kaya lang ang question ko nga doon, bakit mo tinigil? Ang dami pa palang usapin. Ito po, among the entries in the document, Lacson highlighted an allocation for an official identified only as ES. O alam natin meaning ng ES, di ba? Executive Secretary. Amounting to 8.3 billion. He also pointed to former DPWH Secretary Manuel Bonoan, whose alleged project allocations for 2025 totaled 30.5 billion. Besides Bonoan, Lacson did not name the other cabinet members. Okay, hindi niya po pinangalanan pero sinabi niya na may ES
na may 8.3 billion. At least 5 cabinet secretaries. Yan yung problema minsan kay Lacson eh. Ayaw pangalanan. Di ba? Si Libiste may mga pangalan, di ba? Ikaw, aagawin mo kay Libiste yung narrative, pero sa'yo mga walang pangalan. Pahuhulain lang natin. Huwag kang bumitaw, Congressman Libiste, tama yung ginagawa mo. Ngayon, huhula pa kami. At least 5 cabinet secretaries. Sino-sino to? Senator Lacson. Ganyan din yung ginawa mo nun eh. Meron kang contractor ka mo, hindi mo naman pinangalanan. Hanggang sa magkalimutan na lang. Si Bunuan lang yung pinangalanan mo kasi wala na rito sa Pilipinas si Bunuan. Wala namang balak hanapin si Bunuan. And some at least 5 cabinet secretaries and some undersecretaries had allocable or non-allocables according to the documents. I was surprised at one entry that said ES 8 billion. How did one ES get allocables? Ayan, bakit magkakaroon ng allocables yung ES? Alam po natin ES, di ba? Si Executive Secretary. 8.5. Isang taon lang po to ha. Hindi po to ilang taon. For Bunuan, I saw his allocables include 5 billion plus 3 more batches totaling 25.5 billion. So 30.5 billion in all. What is his right to the allocables? Also, I saw the other cabinet secretaries getting 2 billion each. Why? Maganda yung mga katanungan mo, Senator Lacson. Yan din ang gusto namin itanong. Bakit may allocables yung mga secretaries? Meron ba silang... Kasi, di ba? Allocables, meron kang pinaglalaanan dahil meron kang distrito o meron kang probinsya na gustong puntahan. Ano ba probinsya ng mga secretaries? Lalo na ng ES. Pero okay po itong ginagawa mo, Senator Lacson, wala kaming problema. Kaya lang gusto rin namin, tell all. Sa'yo galing yan di ba? Ibabalik ko lang sa'yo, Senator Lacson. Nung araw, nung nag-a-apply pa yung Diskaya ngayon mukhang tinabla na nila. Ayaw na ng mga tao na gawing state witness yung mga Diskaya, di ba? Nung nag-a-apply yung Diskaya, ano yung sinasabi mo? Sana tell all. Bakit ayaw nyo pong i-tell all? Bakit si ES lang tsaka si Bunuan? Yung tatlo pang iba, sino po sila? Kasalukuyan ba silang secretary? Bakit ayaw nyo pong sabihin kung sino yung tatlo pa? Si ES lang tsaka si Bunuan kasi si Bunuan nasa ibang bansa na. Si ES naman resign na. O tinanggal na sa pwesto. Bakit hindi nyo po pangalanan man lang yung tatlo? Ano po ba sila? Kasalukuyan po ba silang sekretary pa? Tinatanong nyo, bakit kinakailangan nilang magkaroon ng allocables samantalang wala naman silang distrito, wala naman silang lugar? At least yung mga congressman, di ba? Meron silang lugar para project of ganun. Ang problema natin doon sa mga budget sa mga lugar nila, ghost project at substandard yung mga proyekto nila. Pero ang katakataka, bakit magkakaroon yung sekretary? Wala naman silang lugar. Hindi naman wala silang distrito, wala silang probinsya supposedly dahil secretary sila ng buong Pilipinas Yan yung una niyang question. Question din namin yan, Mr. Senator. It doesn't make sense. Correct. Walang sense na magkaroon sila ng allocable.
Why should cabinet secretaries get allocables? Sabi niya. I thought the allocables were for lawmakers for request project for their district. Correct. Which to me is still unacceptable. O, sabi niya, kahit hindi acceptable yun, at least may dahilan sila bakit gusto nila manghingi. Kasi visible sa tao yun eh. Project of congressman, ganun. Kaya nanghingi sila na allocable. Ang problema natin, ghost project. At saka, kung ikaw po ay mayroong teritoryo na gusto mong gastusin doon yung allocables na tinatawag, by the way, ang allocables po, pinauso lang yan ni Bonoan. Ha? Wala po niya nung panahon ni Duterte. Kasi may mga ungas na nagsasabi, bakit si Pulong daw may 51 billion na allocables? Utot nyo. Wala pong allocables na termino nung panahon ni Duterte. Ha? Wala po yan. Ngayon lang po yan. Pamalit yan sa pork barrel, di ba? Pamalit po sa pork barrel yan. Panahon po ni BBM yan. Si Bunuan po nagsasabi niyang allocables at non-allocables na yan. Kaya wag nyo pong lilituhin yung mga tao. Okay. Sa madaling salita, yung mga question nito ni, aside from Bunuan, at least one more cabinet member received kickbacks from Bernardo. O, yan. Lacson said, again, hindi mo na naman pinangalanan. Si Bunuan lang ang pinangalanan mo. Tell all ka din. Para maniwala kami na tapat ka. Ngayon, sa mga tanong mo, Mr. Expose Senator, sa tanong mo na bakit meron executives o mga secretary at meron yung AS na allocable at 4 pang ibang cabinet secretaries, sa tanong mo na bakit meron sila, yan din ang tanong namin. Suggestion ko sa iyo, Senator Lacson, mawalang galang na po, kaya mong sagutin yan. Paanong paraan? Imbitahin mo sila, mag-conduct ka ng Blue Ribbon Committee hearing. Mag-hearing ka sa Blue Ribbon nang malaman natin yung gusto mong malaman. Kami po hanggang tanong lang kami. Wala kaming Blue Ribbon eh. Kayo meron kayong Blue Ribbon. Pwede nyong malaman ang mga kasagutan sa gusto ninyong itanong. Ang tanong, bakit ayaw ninyong mag-conduct ng hearing sa Blue Ribbon? Yan ang hamon namin matagal na sa'yo. Bakit mo tinigil? At ngayon, ang dami na namang issues tungkol dyan, mga allocables and non-allocables. Yan po ang pangunahing trabaho ng Blue Ribbon, Mr. Senator. Tumulong po kayo sa bansa natin. Hindi lang po pwedeng expose lang ng expose. Ang kinakailangan nyo po mag-imbestiga at magbigay ng rekomendasyon para sampahan ng kaso itong mga ini-expose ninyo. Para raw 1, 2, 3. 1, 2, 3 sa restaurant. Yung ICI. Matapos manginain, isa-isa nang tumatakas. Ito, basahin po natin to. Sinabi po ni AFP Chief Browner, kami sa AFP ay tutol din sa korupsyon. Ang ganda, no? Tutol kayo sa korupsyon. Kaya, ano po ang gagawin nyo? Kung tutol kayo sa korupsyon. O, kaya, wala silang gagawin. Basta tutol lang sila. Kaya, hahayaan lang nila yung mga korap. Basta, tutol sila sa korupsyon. Tapos, ano naman po sagot ng palasyo? Dahil po dyan sa 5 cabinet official na may allocable daw. Hindi nila pwedeng kontrahin si Ping. Kakampi nila si Ping, di ba? Hindi nila pwedeng sabihin na hearsay lang yan. Ngayon, anti-clear.
Bakit hindi mo sabihin na hearsay? Hearsay yung expose ni ni Ping Lacson. Bakit pag kay Leandro Libiste, bakit hearsay? Si Lacson to eh. Yung 5 cabinet official. Bakit hindi mo sabihin hearsay? Pagkakampi mo hindi hearsay. Isang dokumento lang pinagkunan nila eh. Pucha, lokohan talaga. Ano po sabi ni Auntie Claire? Palace open to probe of 5 cabinet officials with allocables. Kailangan managot kung si alam mo nyo, nakakatawa na tong mga kailangan managot eh. Sino man ang masangkot sa mga cabinet members at mayroong mga ebidensya, ipagpatuloy lang po ang pag-imbestiga para matunto ng totoong may sala. Sino po mag-imbestiga? ICI? Lahat na po alam na wala naman silbi ang ICI. Pupunta ron, sasabihin, imbestigahan natin itong mga to. Nakaabang yung media. Picture-picture, wala magsasalita. Sasabihin nila, executive session. Tapos na. Ano po ang silbi ng pag-imbestiga kung wala resulta? Ano resulta ng investigasyon kay Sandro Marcos? Absuelto ba? May kasalanan ba? Ano? Magsabi naman kayo, bakit nyo anak ng pupa. Inimbitahan nyo, wala lang. May akusasyon sa kanya. Inimbestigahan ng ICI. Wala nilabas yung ICI. Anong meron kay Marcos? Sandro Marcos? Sabihin nyo, absuelto. Walang kasalanan. Para alam namin. Ano si Martin Romualdez? Absuelto ba? May kasalanan ba? Ang hirap ng mga paiimbestigahan natin para managot kung sino ang managot. Yan. Sabi ng Pangulo, kahit sino pa yan. Kailangan managot kung sino managot. Anak ng tinapay. Managot kung sino ang managot. Sino na ba napasagot nyo? Wala pa napapanagot. Ang simple lang naman kung merong, 'di ba? Tayong mga pangkaraniwan tao, simple lang mag-isip. May ghost project. Merong kumubra. Yung kumubra, tsak may kasalanan. Walang ginawa kumubra. Yung lahat ng pumirma doon na sinabi na completed, may kasalanan. Hindi na po kinakailangan imbestigahan yung lintik na yan. Asan ang proyekto nyo? Wala po. Wala kayong nakitang proyekto? Sino tong kumubra? Yun. Magnanakaw kagad yun. Sino yung kasabwat na magnanakaw? Lahat na nakapirma na completed. Ang hirap po bang ispilingin nun? Sa pangkaraniwang tao, ang magnakaw ng sardinas, nilagay niya at lumabas siya sa magnanakaw, pipicturean siya, wag tularan. Magnanakaw ako. Pasimplihin lang din natin. Merong flood control, binayaran ng pamahalaan, walang nakita. Magnanakaw yung kumubra. Sino kasangkot? Lahat na nakapirma. Ipakulong lang yun. Managot ang dapat managot. Pucha, sino mananagot? Wala nga kayong iniimbestigan. Lahat ng ICI. Sukan-sukan na siguro yung mga miyembro. Hindi lang makapagsalita dahil sa takot. Di ba? Sukan-sukan na sila. Ano ba tong napasok natin? Nung una, hay na hay ang mga yan. Kami ang pag-asa. Utot nyo. Matatalino po yan, ha? Hindi po nila masikmura. Siguro, bawal nyo yan. Bawal nyo ilabas yan. Bawal. Nakakasama ng loob. Tapos sasabihin nyo ngayon, iimbestigahan nyo na naman. Sino mag-imbestiga? ICI? Lacson, mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon. Yan lang ang tanging paraan. Kaya ayaw nila, sumisikat si Marcoleta eh. Nasasapawan sila eh.
Ito pa isa. Ito, sagutin natin to lahat, tong mga tukmol na to. Kaya hindi nagsasampa ng kaso tong mga bobong DDS na to, kila Bongbong and Friends, na magnanakaw. Ano to, dilawan to, Chak. Kasi wala silang hawak na solid na ebidensya. Puro lang chismis at yaw-yaw at kuda. Tama ka. Masama ba yon? Tungkulin na pala ngayon ng oposisyon na sila pa rin. Ayan na nga, oh. Ang gusto kasi ng mga to, may sinasabi sila. Si Leandro Libiste, merong ebidensya, pinapakita. Ayaw nyo paniwalaan, sinasabi nyo hearsay. Ngayon naman sinasabi nyo, kaya ayaw magdemanda. Alam po ninyo, hindi naman kami katulad yung mga dilawan. Kahit walang ebidensya, demanda ng demanda. Diba? Dinimanda nyo si BP Sara. Gusto nyo ilabas ni BP Sara yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga merong tinatag yung ICI. May mga alam nating pagnanakaw. Yung confidential fund, wala namang pagnanakaw dyan. Kung merong magnanakaw dyan, dapat nasabi nyo na ilabas nyo na ebidensya. Wala, ang tagal nyo nang pinupurso yan. Eto po, tsak may nagnakaw. Simple lang, di ba? Ghost Project, walang nagnakaw. Sino yung kumubra? Magnanakaw yun. Sino yung mga pumirma? Kasabwat yun na magnanakaw. Tapos ang gusto ninyo, ang magpatunay yung mga DDS na may magnanakaw na naganap. Para saan pa yung gobyerno? Para saan pa yung mananagot kayo? Para saan pa yun? Para saan yung Blue Ribbon? Para saan yung ombudsman? Putya, kung gusto pa lang nyo, kami na lahat na mag-provide para may makulong. Di inassign nyo sanang ombudsman, DDS. Ubos yan. Di ba? Ay, sinasabi ko sa inyo. Huwag nyong ibalik sa amin yung back to you. Porkit mahilig kayo magdemanda, gusto nyo magdemanda rin kami kahit walang ebidensya. Mahirap po yung maghanap ng ebidensya sa mga yan dahil pinagtataguan nga eh. Naintindihan nyo ba? Kung madali lang po hanapan ng ebidensya yung mga magnanakaw, yun na nga sinasabi na nga yung ebidensya. Ebidensya na nga yung sinasabi ni Gutesa. Sinisiraan nyo naman si Gutesa. Ebidensya na yung sinasabi ni Libiste. Sinisiraan nyo si Libiste. Ebidensya na yung sinasabi ni Saldico. Sinisiraan nyo si Saldico. Tapos sasabihin nyo, wala kayong ebidensya. Putya, testimonial evidence. Pag kinorroborate, ebidensya na yun. Kaya nga dapat ipurso ng ombudsman, ipurso ng Blue Ribbon, ipurso ng ICI. Ano po pagkakapare-pareho nila? Ayan, alam nyo na. Wala nag-iimbestiga eh. Hindi ko masasabi kasi hindi natin alam ang ginagawa ng ICI. Wala tayong alam eh. Yung kaisa-isang alam natin na nag-iimbestiga, yung Blue Ribbon Committee, tumigil pa. Yan lang po ang ating topic. Maraming salamat.